Magandang araw sa inyo, idol. Welcome po kayo dito sa aking channel, The Carlon Expert. At ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa loob ng ospital. Sinamahan ko po yung aking dad para magpa-consult sa kanyang iniindang karamdaman na gout. Kayo po ba ay may gout din, idol? Ay nako, maging maingat po kayo sa inyong mga kalusugan dahil alam niyo na sa panahon po ngayon, ang daming mga tempting food, especially yung mga processed food, yung mga fast foods, lalo na kung kayo po ay may history o may kamag-anak na may ganyang sakit din, idol, definitely tatamaan at tatamaan po kayo. At wala pong pinipili yan kung bata man yan o matanda. Basta as long na hindi po healthy ang inyong mga kinakain, natural tatamaan po kayo, mga ka-idol. At mahirap po magkasakit sa panahon po ngayon, idol, dahil mahirap po ang kumita. Di ba? At pangit po ang ating ekonomiya ngayon. Lalo na't magulo po ang ating gobyerno. 'Di ba? So anyways, since na naghihintay po ako sa kanyang doktor, minabuti ko munang maging productive, idol. Pag-usapan natin ang pagbili ninyo ng second hand na sasakyan. At kung maalala po ninyo nitong mga nakaraang linggo, naging mainit po ang viral videos ni Boy AC Garage. So, hindi ko lang alam kung totoo ba ito o scripted na lang, pero feeling ko mukhang scripted na lang, idol. Dahil tingin ko wala namang involved dito ng mga police o iniimbestigahan siya, ano yung nangyari, ano yung mga bagay-bagay na alam mo yon na kailangan imbestigahan tungkol sa kanyang negosyo. So, feeling ko parang scripted na lang ito, idol. 'Di ba? Depende na lang kung sino yung nanonood o naniniwala sa kanya. Pero para sa akin, nonsense. Okay? So, ang tanong ng ating mga kababayan, ano bang magandang bilhin? Brand new or second hand? Cash o financing? Para sa akin, depende. Depende sa inyo kung ano po yung nature ng inyong business o trabaho. Kung talagang kailangan mo ng brand new sa kadahilanan na yun talaga ang requirement ng inyong business o trabaho, mag-brand new pa. Pero make sure na meron kang sapat na budget. 'Di ba? Lalo na kung kukunin mo ito through financing o installment. Dahil siyempre, kung installment po ninyo yan, idol, mainam na kunin po ninyo sa bangko kung saan po kayo depositor. Dahil kung kukunin po ninyo yan sa dealership, although medyo mababa ang down payment o zero down payment, kung susumahin po ninyo ang inyong magiging monthly at kukumpitin po ito kung ilang years mong babayaran, parang bumili ka ng halos dalawang sasakyan. At kung magsi-second hand ka naman, depende rin sa unit na mabibili mo. Kung ika-cash mo, mas okay. Dahil makakatawad ka ng malalim. Pero kung i-financing mo, kahit tumawad ka pa ng malalim, o gusto mo ng medyo mababang down payment, magugulat ka naman sa iyong magiging monthly. Dahil kung susumahin mo ang iyong monthly, kung ilang taon man yan, plus mo pa yung down payment mo, chattel mortgage, plus yung insurance mo, gulat ka. Parang bumili ka na rin ng brand new, idol. Plus mo pa dun yung baka tamaan ka ng issues ng sasakyan na yan. Lalo na't kung hindi ka maalam, idol. 'Di ba? So kung bibili ka ng second hand na sasakyan, mas mainam magtanong-tanong ka muna sa mga taong eksperto ng brand na yan o ng variant na yan. Dahil usually yung mga sasakyan na nakikita natin sa internet, may kanya-kanyang issues yan. Yung iba, may issues sa transmission. Yung iba naman ay mahina pang ilalim. Yung iba naman mahina ang aircon. Yung iba naman ay madaling masira para sa parting makina. Di ba? If I were you, kung hindi naman kayo mekaniko, kung hindi naman kayo maalam sa mga sasakyan, mag-join muna kayo sa mga Facebook groups. Magtanong-tanong kayo yung mga common issues ng sasakyan na yan. Kung katanggap-tanggap ba o hindi, magkano ang magagasto mo kung sakaling bibili ka, anong magandang year model, di ba? Ganon. Then, kung may nakita po kayo sa marketplace, alamin mo
kung ito ba ay direct seller o buy and sell. Whether it's direct seller o buy and sell, idol, kung talagang may issues yung sasakyan na yan, may issues talaga yan, mga ka-idol. Dahil wala namang mga direct seller ang nagsasabi ng totoo kung ano ang issues ng kanilang sasakyan yung iba naman talaga dyan ay talagang for, just for the sale lang talaga, idol. Ganon din sa mga buy and sell. Pero mas mainam kung kakilala po ninyo yung nagbibenta. Pero kung di po ninyo kilala yan, hanapin po ninyo yung service records ng isang sasakyan. Alamin po ninyo kung saan po siya nagpapaservice, 'di ba? Tingnan ninyo kung ilan na yung milyahe. Mas mainam magdala po kayo ng inyong sariling mekaniko para makita po ninyo kung ano yung mga paggawain pa. Hindi lang sa makina, sa transmission, sa aircon, sa suspension, gulong, baterya, marami pang iba, mga ka-idol. 'Di ba? At kapag nalaman na 'yan ng inyong mekaniko, si mekaniko na rin ang magsasabi sa inyo kung dapat mo bang damputin o hindi. Kung dadamputin mo, magkano ang iyong itatawad. 'Di ba? Mas maganda malaki ang iyong maitatawad dahil kailangan mo pa rin mag-set ng buffer para sa, alam mo yon, agarang problema. Let's say, nakatawad ka ng around 50,000 o 70,000. Okay na yon. Dahil hindi natin masabi baka mamaya okay ngayong araw na ito, tinitest drive mo. Pero nung inuwi mo na, mga ilang araw may mga bagay-bagay na bumigay na, 'di ba? At mas mainam after mong mabili yan, dalhin mo na kagad sa kasa. Ipa-check mo na kagad kung ano yung mga kailangan ng palitan at ano yung mga incoming na pwedeng bumigay sa kanyang mga piyesa. Nang sa ganon mapaghandaan mo, idol. Okay? At advice ko sa inyo, mas mainam bilhin po ninyo yung mga Japanese brands kagaya ng Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Suzuki, Isuzu. Dahil ito naman talaga ay proven and tested na sa merkado, mga ka-idol. Pwede rin yung Hyundai. Pero kung may makita po kayo dyan na medyo exotic na, tawaran nyo ng malalim. But, okay, expect worst case scenario, mga ka-idol. Dahil darating talaga kayo sa point na baka sumakit ang inyong ulo na parang nagtapon na lang kayo ng pera. Okay? So kung hindi po kayo maalam pagdating sa mga sasakyan, magtanong kayo sa mga eksperto, magtanong kayo sa mga Facebook groups, magtanong kayo sa mga kagaya natin na may experience na rin. At kung talagang nais po ninyong makasiguro, pwede po kayong lumapit sa akin. Pwede po kayong tumingin sa mga units na binibenta ko. Dahil yung mga units na binibidyohan ko o pinapakita ko, binablog ko, ay tinatanong ko muna kung ano yung mga problema ng sasakyan na yan. Kung karapat-dapat ba itong ibenta, karapat-dapat ko bang i-vlog ito, baka naman mapahiya ako in the future. Di ba? At katiwa-tiwala ba yung nagbebenta? Ganun, idol. Okay? So, maging maingat po kayo sa bibilhin po ninyong sasakyan. At pinakahuli, tignan po ninyo kung may alarma po yung sasakyan. Dahil baka mamaya, nung binili mo na, may problema pala yan, idol. Baka ikaw pa mapagdiskitahan, idol. Di ba? And make sure na maitatransfer po yan under your name. Dahil mahirap kapag hindi yan transfer sa iyo, idol. Para bumili ka rin ng walang kwentang sasakyan. Diba? O baka mamaya yung nabili mo palang sasakyan, involved pala yan sa mga modus. Mahirap na, idol. Okay? So, yun lang, mga ka-idol. Maging maingat tayo sa pagbili ng mga second hand na sasakyan dahil hindi naman po lahat ng second hand na sasakyan ay goods. May iba din po dyan ay may mga nakatagong issues. Okay? Maging mapanuri po tayo.
matuto tayong magtanong-tanong sa mga nakakaalam dahil wala namang mawawala kung hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Kumbaga, take your time at syempre, paghandaan po ninyo ang budget. Like I said, advice ko, bumili po kayo ng sasakyan through cash para hindi po kayo magka-problema in the future. Dahil baka mamaya, kunin po ninyo yung second hand na sasakyan at in installment po ninyo, yung pala may issues, nako, kawawa po kayo. Nagbabayad po kayo ng sirang sasakyan. Paano na? Okay? So, thank you for watching mga ka-idol ha. Sana nakatulong po ang advice nito sa pagbili po ninyo ng mga second hand na sasakyan. Thank you.